Totoo ba na kapag wala na tayo dito sa mundo, tapos na yung mga problema natin dito sa lupa? Tara, samahan niyo ako sa aking kwento. Kaninang umaga nga ay nagsuot muna ako ng jacket dahil nga aalis ako. Nag-message nga kasi sa akin si Ate Crystal na nasa ibang bansa at birthday nga daw bukas ng kanyang mama si Kadiday. Kapitbahay nga namin sila dito sa Bulacan, at dahil nga gusto niyang mabigyan ng bulaklak at ng kandila yung kanyang mga pamilya na nawala na, ay ako nga ang pinakisuyuan niya para nga makapagdala doon. So ayun, nagpadyak lang ako hanggang sa makarating na ako doon sa may palengke at bibili nga muna ako ng bulaklak at ng mga kandila. Dalawang klase ng kulay nga pala yung nabili ko sa bulaklak, isang kulay pula at isang kulay dilaw. At dito naman sa Good Shepherd Memorial Park, dito nakahimlay yung mga mahal niya sa buhay. Madali ko lang din naman nahanap yung puntod dahil gawa na rin na may mga picture siya at tinignan ko na lang kung saan nga malapit. Hindi ko alam pero pagdating ko dito ay parang napakakalma ng paligid, nagkaroon ako ng peace of mind at ang sarap-sarap talaga ng hangin. Ibinaba ko nga lang muna yung bike ko tapos etong ang bulaklak ay ilalagay ko na sa bawat puntod. Ang dami ko nga realization habang nandito ako. Na-realize ko na maiksi lang pala yung buhay natin kaya dapat ay sulitin. Yung tipong iwasan natin na magpaka-stress, kailangan ay maging masaya lang palagi dahil minsan yung sobrang pag-aalala natin sa buhay, yun pa yung nakakapagpadulot ng mga sakit sa atin. Kumbaga dapat go with the flow lang tayo sa hamon ng buhay. Sabayan natin pero wag natin tatambayan. Yung mga problema kasi nandyan lang din naman talaga. Nasa atin na lang kung paano natin idadala. Maraming dahilan para sumuko tayo sa buhay, pero mas maraming rason para magpatuloy. At ilan lang yon sa mga realization ko habang nandito ako sa may sementeryo. Hindi natin hawak yung buhay natin, maraming posibleng mangyari. Kaya hanggat maaari ay mag-enjoy lang tayo palagi. Hindi ko naman sinasabi na magwalwal ka, maggala ka ng maggala, pumunta ka sa gusto mong puntahan. Kumbaga nandun pa din yung pagiging responsable at the same time nag enjoy ka sa lahat ng mga nangyayari. Kaya habang nandito ako ay kinakausap ko sila at ang sabi ko baka pwede nilang kalabitin si Lord na pakiusapan para bigyan pa ako ng maraming lakas, tibay ng loob at malinaw na pag-iisip sa araw-araw. Sobrang kalmado ng paligid, ang sarap ng hangin, kaya naman talagang parang nare-relax ako dito. So nagstay ako dito ng mga ilang oras dahil nga sobrang payapa. Kaya ikaw, kung meron kang mga pinagdadaanan o malalim na iniisip, iwasan mo na din na mag-alala dahil minsan ay nakakasama pa. Ibigay na natin kay Lord ang lahat. Hayaan na natin na siya yung rumisolba ng mga problema. Ilan lang din to sa mga napapakinggan ko at napapanood sa mga homily ng mga fathers. Minsan hindi tayo sanay na binabanggit yung mga ganitong salita, pero sa totoo lang ay si Lord lang talaga ang nakakaalam ng lahat. Kaya kung sobrang bigat na, kapit lang. O paano? Hanggang dito na lang muna itong video natin na to. Salamat po sa panonood nyo.